imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba
kasiyahan. Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang Yes, praise God, hallelujah. Isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Muli tayo'y naririto ngayong umaga upang muli ay magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. sa Diyos walang Well, ito ang programang Sa Diyos Walang Imposible, na ang hatid ay bagong pag-asa at kapangyarihan at ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, ha? Muli itong inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, muli nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras at muli tayo magbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nang sa gayon ay pagpalain tayo at umunlad ang ating mga buhay Kristiyano. sa Diyos walang imposible. Ayaw, salamat po kay Sister Angel Faye Lopez. Sabi niya, keep sharing in Publix SWIM live stream. God bless us all. Kaya pala napakarami na ng share natin, ha. 36 shares na po tayo. Viewers natin, 15 pa lang. Mas marami ang shares. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Alright, salamat sa lahat ng mga nagsishare ng ating live stream. Kung sa Kanya'y Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid, mga anak ng Diyos na pinagpalang lubos. Hallelujah! Dahil sa kanilang patuloy na paglilingkod at pakikinig sa salita ng Diyos, ha. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Angel Faye Lopez, na ngayon po ay nasa OC Chamson Diagnostic Clinic. Praise God, hallelujah. Salamat din sa iyong mga doktor na kasama dyan, ha. Praise God, kina Dr. Pennett sa iba pang mga kasama mong doktor, ha. Praise the Lord, hallelujah. At binabati din natin mula po sa Cavite, Sister Lisa Villarico at ang kanyang buong sambahayan. At ganun din po mula naman po sa Canada, ha. Isang mapagpalang gabi sa mag-asawang ito, ha. Praise God, kina Brother Gilbert at Sister Rosemary de la Cruz. hanap mo ba Dinabati rin natin ang mag-asawang ito na Sister Nengneng Moreno Ragasa at Brother Francis Ragasa. Sabi ni Sister Neng, praise God, mapagpalang umaga po, Pastor, at sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Gayon din sa iyong mga apo na sina Goko, Goten at Gohan at kay Prishan. buhay na mapayapa? Good morning, Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas at sa iyong apo at kay Hansel. Kung itama sa Diyos And from Canada, isang mapagpalang gabi kay Sister Memia Tupas Tapulaw at sa kanyang mga kasamaan sa kanilang tahanan, na kina JR at Diana at kina Maxine at Mia na kanyang mga apo. walang sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya Binabati din natin mula naman po sa San Pedro, Laguna. Batiin natin ang isang mapagpalang umaga, Brother Bob Yuson Atendido at kay Sister Becky Acuña Atendido at sa kanilang dalawang apo na Sinado at Ali. lain, Kasama ng kanilang mga anak. biyaya ng Diyos. And from Baras, Rizal, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Ginger Robles at ang kanyang apo na si Kylie Ashanti at ang iyong mga kasama dyan, Sister Ginger, sa inyong tahanan, ha? Ng Diyos ay nais And from Canada, still watching from work, praise God, ang mag-asawang Brother Israel and Sister Marilu Quinto. Good evening dyan sa inyo sa Canada. sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya Good morning kay Brother Fred Lopez at Sister Lori Lopez, kay Jello at kay Sophie, at gayon din kay Nanay Letty Ignacio. sa Diyos walang
And from Dasmariñas, Cavite, batiin natin ay isang mapagpalang umaga, Sister Annalisa Moreno de los Reyes at ang iyong mga anak, ha, praise God, sina TJ at si Rayana. Good morning, Brother Max Arsadon Tapulaw at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, ha, kina Diane Lee, kina Donna Daryl at Russell at sa iyong mga apo na sina si Kaina Penpen at Ken. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng sa Diyos wala imposible ang wika po ni Sister Carmen Somido. Okay, good morning Nanay Carmen at kay Tatay Nick Somido. Walang imposible. And good morning also from Dasmariñas kay Sister Norma Ablas at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, ha. At gayon na rin po kay Brother Luisito ng Dasmariñas, ha, at kay Ate Eloy Labis Miki Yabas, isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. At magkasunod nating babatiin mula sa Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning, Pastor at mga kapatid. Thank God for this day that our Lord has made. Praise God, hallelujah. Yan ang pagbati sa atin ng ating kapatid na si Brother Lloyd Nebres, kasama ang kanyang may bahay na Sister Aidan Nebres at ang kanilang mga anak na sina Adrian, Lloyda at LA. Ganoon na rin ang kanyang mga apon na sina Liza at EJ. Kasunod niya ang kanyang kapitbahay na Sister Emmy Diaz. Praise God. Good morning, Sister Emmy, at sa iyong mga kasamaan dyan, ha, na nagwo-work from home kina Jonah Ivy at Rich at sa iyong apon na si Rayhan. Praise God! Dako po tayo sa ating pong pambungad na panalangin, mga kapatid, ha? Lumagay po tayo sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, dadakilangin, itataas ka namin. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos na aawin ang pagkaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami nagpapasalamat sapagkat kami, O Diyos, ay iyong pinagkalooban ng isang panibagong araw, isang panibagong umaga at kalakasan na amin pong tatamasahin sa buong araw na ito, isang panibagong karagdagang buhay na puno ng biyaya at pagpapala at kabutihan mo ang aming mararanasan sapagkat una sa lahat ay inuna namin ang iyong kaharian. Na kaming lahat ay naririto na naglilingkod at magbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kaya naman dalangin po namin sa oras na ito, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na sa amin ay manguna. Turuan kami, gabayan po kami sa katotohanan ng iyong mga salita. Maging bukas at maging malaya ang aming mga puso at isipan na ito ay aming tatanggapin bilang pagkain espiritual na sa amin, O Diyos, ay patuloy na nagbibigay ng kalaguan at pag-unlad ng aming buhay pananampalataya. At sa araw na ito ay aangkinin po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay sapagkat ang salita mo'y may taglay na kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya't kami nakatitiyak at nakasisiguro, O Diyos, sa umagang ito na kami ay iyong pagpapalain. Salamat po, Ama, ako na yung lingkod ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po ang instrumento, lapatan po ninyo ko ng kaalaman at ng karunungan upang sa gayon ay maibahagi at maihayag ko ang iyong salita ng naaayon sa iyong kalooban. Diyos, gamitin po ninyo kami, ang bawat isa na nanonood at nakikinig ngayong umaga, na maibahagi namin ang iyong mga salita, maabot, Panginoon,
ng iyong salita ang bawat panig ng aming bansa, maging sa iba't ibang bansa, Panginoon Diyos, ay makarating at marinig nila ang iyong mga salita. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming samandalangin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Amen. Glory to God. All right. Praise God. Problema'y humaharap para bang wala itong katapusan. Alright, naririto po at binabati natin mula po sa Northern Catarmar, Samar, si Brother Albert Benaobra Gobrin. Sabi niya, yes, amen, salamat sa Panginoon. Siya lang talagang ating kalakasan sa lahat ng ating kahinaan. Thank you, Lord. Amen. Pastor Manny, good morning. Watch from Northern Samar, Katarman. Isang mapagpalang umaga dyan sa iyo, kapatid na Albert, ha? At sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, ha? Pagpalain po ng Diyos ang inyong panonood. At sunod na rin natin si Brother Wilfredo Manaug ng Southern Leyte. Isang mapagpalang umaga sa Brother Wilfred at sa iyong pamilya, ha? Praise God! At binabati na rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Franz Painsan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, nakauwi na, ha? From Bohol, praise God. At si Vince, ha? Praise the Lord. Di malaman ang gagawin. And from San Pedro, Laguna, good morning, Pastor Manny and all brethren watching from San Pedro, Laguna. Yan ay galing kay Brother Andrew Aranda, ha? Isang magandang umaga sa iyo, Brother Andrew, at sa iyong mga anak. At isang mapagpalang umaga rin po sa Elas Cosmetic, praise God, hallelujah, at sa Mighty Gonzales at kay Sister Lorna Gonzales. Lagi forever ang kanyang tawa. Binabati rin natin ang ating kapatid mula rito sa Las Piñas, Sister Rose Tasipit, at gayon din ang kanyang asawa na si Brother Romy Tasipit at ang kanilang mga anak na sina Ruru at Ruby Rose. Okay, si Vince lang pala ang uuwi. Yes, amen po. Ipapanalangin po natin ang kanyang flight, ha? Yung kanyang safety and protection. Ay walang forever. Good morning kay Sister Marlene Soribio at sa kanyang pamilya, ha? Praise God. Kina Elaine Elaika Jelay at mula naman po sa Pandi, Bulacan, binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Rose Abila at ang kanyang mga kapatid na sina Ruby Cawelan Lopez at Apple Cawelan Salhay, lalong-lalo na ang kanyang buntihing ama na si Kuya Rolly Cawelan. Kasama na rin, Sister Rose, ang iyong asawa at ang iyong mga anak, ha? At ang iyong nanay, ha? Praise God, hallelujah. And from BF Resort Drive, batiin natin Sister Becky Garcia at ang kanyang mga pamangkin na sina Kim at Mary. Bueno, tayo na po ay magpapatuloy po sa ating pong gawain, sa ating pong mensaya. Pero bago yan, batiin natin mula po sa Florida, US of A, Sister Apple Painsan Magana, isang mapagpalang gabis diyan sa inyo. At kay Brother John Magana, hallelujah, yan po ay mula sa Florida. Hallelujah, US of A. Good morning po kay Sister Pilar Villamala at sa iyong asawa at sa iyong mga anak, ha? Praise God, hallelujah. Okay, ang ating pong ikatlong bahagi ng ating pong pag-aaral
about Jesus, the problem solver, na may hashtag po na the ultimate solution. Siya ang pinaka-ultimong solusyon sapagkat siya ang Diyos na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay kaya niyang solusyonan at kaya niyang tugunan ang anumang mga problemang ating kinaharap sa buhay. Hallelujah! Praise God! Amen! Hallelujah! Kahapon po nagbigay po ako sa inyo ng ilang mga akbang, ilang mga bagay, mga dahilan kung bakit siya ang solusyon. Praise God! Number 1 na ibinigay ko sa inyo dahil siya ang ang kanyang pangunahing layunin sa pagparito ay 3 yung aking naibigay sa inyo, na ibinahagi sa inyo, Praise God. At ikalawa po ay dahil sa kanyang tagumpay, 3 rin po yung kanyang napagtagumpayan, no? Napagtagumpayan niya ang mundo, napagtagumpayan niya ang libingan, praise God, yung krus ng Kalbaryo, yung pagdurusa, hallelujah. At ngayon po naman mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy ay aking pong ibabahagi po sa inyo kung ano pa yung kanya pong napagtagumpayan sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Nang sa gayon ay makasiguro at makatiyak po tayo na siya talaga ang ultimong solusyon sa lahat ng ating mga suliranin at sa mga problemang kinahaharap natin sa ating buhay. Praise God. So, kung kayo po'y handa na mga kapatid, ihanda na po ninyo yung mga lapis, ballpen at papel at i-share na po natin ang ating pong gawain at gayon din po mga kapatid ay wag po ninyong kalilimutang mag-comment, no po, makipagtalakayan po kayo sa inyong lingkod. Praise the Lord. At ibigay po ninyo sa akin ang inyong mga saloobin at ang mga insight po ninyo na para bagang tayo yung mga nag-uusap po lamang. Nagbabalitaktakan po tayo dito sa salita ng ating Panginoon. Napakasarap kaya na tayo nagkwekwentuhan lamang para po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Nasa gayon ay meron din naman akong matutunan sa inyo mga kapatid, Purihin ang Diyos. So, napagtagumpayan, kumbaga dahil sa kanyang tagumpay, na siya ang solusyon sa lahat ng ating mga problema dahil sa kanyang tagumpay. Ano yung kanyang napagtagumpayan? Napagtagumpayan niya ang mundo. And then, ikalawa ay napagtagumpayan niya ang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Praise God. And then, ikatlo po mga kapatid, na ating pong tatalakayin ngayon ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Hallelujah. He conquered death or the graves. Yung pong libingan, mga kapatid. Hallelujah. Kamatayan at libingan ay napagtagumpayan ng ating Panginoon dahil po sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Unang Korinto 15:54 hanggang 57. Ganito ang mababasa po natin sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi po rito, datapwat, pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan. Ang tinutukoy po, itong kasiraan, itong may kasiraan ay walang iba kundi ang ating katawan. Dahil ito nga po ay may kasiraan. Okay? Nabubulok po ang ating katawan. Naaagnas. Kaya sinabi rito, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan. Tulad baga ng bagong bihis ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y mabuhay na maguli. At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Again, tinutukoy po ay ang ating katawan, physical na katawan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, pakinggan po ninyong maigi. Datapwat, subalit, ngunit, pero, mga kapatid, salamat sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Hindi nagawang pigilan ng libingan si Jesus, na kahit na ito ay nilagyan ng solidong bato, may selyo ng mga Romano at mga sundalong nagbabantay. Tignan po ninyong mga ige, mga kapatid. Walang nagawa ang libingan kay Jesus. Ginawang lahat ng mga Pariseyo ang pag-iingat at pagbabantay sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa libingan. Nilagyan nila ito ng pagkalaki-laking bato. At bukod sa pagkalaki-laking bato, ito po ay sinelyuhan ng Roman government, yung seal ng gobyerno ng Romano. At bukod pa rito, mga kapatid, ay ito ay binantayan ng mga sundalong Romano. So makikita natin, dito, yung precaution na kanilang ginawa consisted of 3 things. 3 bagay. The large stone, the Roman seal, and the guard. Bakit nila ito ginawa? Gusto nilang pigilan ang pagkabuhay ni Jesus. Gusto nilang wag makalabas si Jesus sa libingan. Yan po ang dahilan kung bakit ito ay gumawa sila ng precautionary measure. Tiyakin nila na walang makagagalaw. Tiyakin nilang hindi makalalabas si Jesus sa loob ng libingan. Hallelujah! 3 bagay. Yung bato. Ang sabi po ng Bible, a large stone. Malaking bato. Praise God. Sabi nga, Matthew 27 verse 60, He placed it in His own new tomb, which had been carved out of the rock. Then He rolled a great stone across the entrance as He left. Praise God. Pagkalaki-laking bato na napaka-imposibleng itulak. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang nagtulak ng batong ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kung si Jesus lang ang magtutulak, marahil ay hindi niya magagawang itulak itong mag-isa. Pero marahil ang mga anghel ng Diyos ay isinugo niya upang alisin ang batong ito. At alam ba ninyo, hindi lamang bato, kung hindi, ito ay sinelyuhan. Praise God. At ito'y napakahirap para sa marami na nakawin at pumasok sa loob upang kunin ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At bukod pa rito, yung tinatawag nating Roman seal ay inilagay po doon sa bukana ng libingan. Inirecord ito ni Matthew sa verse 36. Mababasa po natin. Anong sabi rito? So they sealed it tight. Sinelyuhang maigi. And placed soldier there to guard it. Alam nyo ba yung seal? Ito ay pirmado at ito po ay isang authenticated na inilagay doon sa libingan na nagpapatunay na okupado po ang libingang iyon, na may laman po iyon. Yun ay pagpapatunay na itong libingan na ito ay naglalaman ng isang bangkay. Seal of authentication. Hallelujah! At sa selyong iyon, doon nakalagay sa likuran noon ang kapangyarihan ng gobyerno at pamahalaan ng Roma. At ang sino mang sumira ng Roman seal na ito ay magdadanas ng isang parusa
na hindi ka nais-nais at hindi ka aya-ayang kamatayan. Yan po ang magiging parusa sa oras na ang selyo. Hindi ba kapag kayo ay bumibili ng produkto, yung mga ibang produkto may selyo, na kapag kayong po, kahit na yan ay mga appliances o ano man yan, oras na naggalaw ninyo yung selyo, mga kapatid, nangangahulugang ito na hindi na ito maari pang kumpunihin o gawin o ibalik pa ninyo sa inyong binilihan dahil inalis at tinanggal ninyo yung seal, yung selyo. Pagpapatunay iyon, mga kapatid. Doon po napakahalaga ng selyong ito. Kaya doon po sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo, nilagyan ito ng selyo. At sino man ang sisira at magwawasak ng selyong ito ay magkakaroon ng parusang kamatayan na hindi ka nais-nais na kamatayan. Yan po ang ating tinatalakay ngayon ay yung pong pag-iingat na ginawa ng mga Pariseyo upang ma-hold back nila yung katawan ng ating Panginoon upang sabihin na walang katotohanan na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, na siya ay hindi nagtagumpay sa libingan, hindi niya napagtagumpayan ang kamatayan. At bukod pa dito, sa batong napakalaki, praise God, at gayon din po sa selyo, ito po ay nilagyan po ng bantay, mga Roman soldier. Praise God. Verse 65 and 66 ng Matthew 27. Ganito ang mababasa. Ang sabi po dito, Pilate said to them, "You have a guard of soldiers. Go, make it as secure as you can." Tignan ninyo secure as you can, dahil nga po sila'y nangangamba, natatakot po sila na magkatotoo yung sinasabi ng Panginoon na siya ay babangon muli sa ikatlong araw. So, they went with the guard and made the tomb secure by sealing the stone. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Good morning po kay Sister Zenny Iliascas ng Bacoor, Cavite. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At ganun din po kay Sister Alice Dacer Dorano at Brother Nab Dorano at kay David. At good morning din po kay Sister Leoby Palomares at kay Brother Rudy Palomares at sa inyong mga apo, at gayon din kay Dylan at Dexter, at gayon din po kay Sister Lynn Kalinawan Primero at Andre Primero. And from Muntinlupa, binabati natin ang ating kapatid na si Julie Magpantay. Good morning din po sa iyo, Sister Julie, at sa iyong pamilya at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Okay, mga kapatid, yung pong Roman guard, hindi lang isa o dalawa ang nagbabantay. Alam nyo ba kung ilan ang binubuo ng bantay para lang masiguro nila na si Jesus ay mananatili sa libingan? 16. Yes, 16-man unit ang ipinadala ng gobyerno para sa isang matinding pagbabantay, pag-iingat. At bawat miyembro ng sundalong ito, naka-assign sila, at ang agwat nila may social distance sila na 6 square feet. 6 square feet Praise God. So ibig pong sabihin yan, hindi sila masyadong malayo sa isa't isa. Okay? At bukod pa rito, ang mga nagbabantay, hindi ho pwedeng matulog. Hindi ho pwedeng sumandal. Hindi pwedeng magpahinga. Nakakita na ba kayo? Siguro marami sa inyo, marami sa atin ang nakakita na nung mga nagbabantay sa rebulto ni Jose Rizal. Di ba? Kahit anong gawin ninyong pagpapatawa sa kanila, hindi sila tumatawa. Ganun ka-stricto sila sa kanilang pagbabantay. Praise God.
At sila'y pinapalitan, hindi sila pwedeng magpahinga doon sa kanilang pwesto. So ganun din po mga kapatid. Alam nyo ba kung ano magiging parusa ng mga bantay na ito sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo? Kapag sila po ay nakitang naupo, kapag sila ay nakitang sumandal, kapag sila ay nakitang natutulog, sila po ay hahampasin at susunugin sa kanilang katawan. Pagliliyabin sila. Hindi bali sana kung yung lang ang may kasalanan ng susunugin, kundi sinasabi rito ang kasalanan ng isa'y kasalanan ng lahat. Ganun po ka-stricto, mga kapatid. Kaya, yung pong, praise God, pagbabantay nila ay ganun na lamang, mga kapatid. Yung pag-iingat ng mga religious rulers, praise God, pakiramdam nila, secure na sila, at yung pong pagkabuhay, yung pong inaasam na pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon, ay para bagang sinasabi nila na hindi na mangyayari ito. Sa tindi ng pag-iingat, sa tindi ng bantay. Hallelujah! Kaya yung mga nagsasabing si Jesus ay mabubuhay na maguli, yung kanyang mga alagad, lahat sila ay nawala na. Nag-uwian na sila, nagtago na sila. Nagkawatak-watak ang kanyang mga alagad at sila ay nagsipagtago at hindi na sila matagpuan. So these religious leaders, inisip nila na sila ay nagtagumpay. At si Jesus ay nabigo. Yung pag-iingat na ito'y nagdulot sa kanila ng katiyakan sa mga pinuno ng reliyon ng mga panahong yun. Praise God! Hallelujah! Gayong mismo, mga kapatid, alam nila sa kanilang sarili na talagang nabuhay at napagtagumpayan ni Jesus ang libingan. Na kahit anong pagsisiguro nila ay natakasan pa rin sila ni Jesus. Ang maingat na pagbabantay sa kanya ng kanyang mga kaaway. Praise God! Walang nangyari. Praise God. Kahit na sandamakmak na bantayang nilagay nila, napagtagumpayan pa rin ni Jesus ang libingan. Nakatakas at nakalaya pa rin si Jesus mula sa libingan. Kaya nga, ipinamalita, tingnan ninyo yung ginawa ng mga pinuno ng mga reliyon, yung mga Pariseyo. Yung pong mga bantay na nagbabantay doon, hindi pinarusahan. Dahil natakasan sila at nabuksan, no? Praise God. Hindi sila pinarusahan para lang patunayan nila na hindi talaga nabuhay si Jesus at kanilang ikinalat. Kaya nga noong mga panahong yun, uso na yung lagayan eh. Yung tongpats, praise God. Bakit po? Nilagyan nila ang mga gwardya. Praise God. At sinabi, ipamalita ninyo na kinuha ng mga alagad ni Kristo ang kanyang katawan. Which is hindi naman totoo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nakalulungkot man, mga kapatid, noong mga panahong yun. Marami ang hindi naniwala sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito, sa kanyang tagumpay sa libingan, tandaan po ninyo, mga kapatid, ang tagumpay ni Kristo ay hindi doon sa krus ng Kalbaryo. Bahagi lang yun ng kanyang pananagumpay. Ang pinagtagumpayan ni Kristo sa krus ay yung pagdurusa. Nakarating siya sa krus. Nakaabot siya sa krus. Pwedeng siya'y mamatay habang siya ay nilalatigo. Habang siya ay nasa kalsada at binubuhat ang krus. Pero hindi siya namatay doon. Doon siya sa krus namatay. Nagawa niyang tiisin ang mga hirap at pagdurusa. Pero hindi yun ang ganap na tagumpay. Ang ganap na tagumpay ni Kristo ay nangyari sa libingan. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Amen po ba, mga kapatid?
So Jesus conquered the grave. He conquered the grave. Pinagtagumpayan niya ang libingan. Nabuhay na mag-uli ang Panginoon. Ngayon, Pastor, ano ang ibig sabihin niyan sa atin? Kapatid, ngayong umaga, dahil sa kanyang tagumpay sa libingan, sinolusyonan ni Jesus ang problema ng ating pananampalataya. Yes! Yung problema ng ating pananampalataya, ano po ba ang problema ng ating pananampalataya? Isipin na lamang ninyo mga kapatid. Kung hindi pinagtagumpayan ni Jesus ang libingan, sabi po ng unang Korinto 15:17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. See? Walang kabuluhan, walang saysay, walang bisa ang ating pananampalataya. Praise God! So, nakita ninyo mga kapatid, napakalinaw, kung hindi siya nabuhay na maguli. But then, He conquered the grave. That is why, ang ating pong pananampalataya ay nagkaroon ngayon ng pakinabang. May pakinabang na ang ating mga ginagawang paglilingkod sa Diyos. Hindi na kayo nag-aaksaya ng isang oras para makinig at manood kay Pastor Manny ng live streaming. May kabuluhan na yung mga ibinabahagi natin sa madlang people. May bisa na ang ating panalangin. Lahat ng ating mga ginagawa sa kaharian ng Diyos ay kapaki-pakinabang. Amen po ba? Sa kasalanan Hindi na tayo parang mga baliw at siraulo na nag-share ng Word of God na wala naman palang pakinabang ang ating paniniwala. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon, kung hindi niya napagtagumpayan ang libingan, para ano pa at ako po ay nagbibigay sa inyo at nagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos? Para saan pa itong mga ginagawa po nating ito mga kapatid? Yan ang napakalaking problema ng pananampalataya. Sana kung hindi nabuhay si Jesus. Kung hindi nakalabas si Jesus sa loob ng libingan. Kaya kahit na anong pag-iingat ang ginawa nila, kahit na isang batalyong sundalo pa ang inilagay nila doon, Jesus conquered the grave. Kung yung libingan, mga kapatid, ay napagtagumpayan ni Jesus, what more? Yung iyong libingan ng mga problema. What more yung libingan ng iyong mga sakit at karamdaman? Praise God. He conquered the grave. Amen? Kaya ho mga kapatid, dapat tayong magsaya, dapat tayong magpuri dahil kapaki-pakinabang na ang mga ginagawa natin sa mga oras na ito. Kaya nga sinasabi ng unang Korinto 15:58. Anong sabi rito mga kapatid? Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. See? Praise God!
Hinihimok tayo ngayon magpakasipag, magpakayaman sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, hindi na ho nawawalan ng kabuluhan. Hallelujah! Naalala ko nung mga unang panahon na kayo, sinesharean pa lang ng aking nanay tungkol dito. Ano ang laging dahilan ko sa nanay ko? Naku, ano naman ang silbi niya sa akin? Ano naman ang papakinabang ko dyan? Kung ako'y sasama dyan sa born again ninyo. Ha? Meron ba akong mapapakinabangan dyan? Kikita ba ako dyan? Ha? Praise the Lord. Kaya nga nung kami po ay kaming mga pastor, no? Praise God. Katulad po ni Pastor Tony, no? Sinasabi nung kanyang biyanan noon, nako, ano ipapakain sa inyo ni Tonyo? Salita ng Diyos? Anong pakinabang mo dyan? Ha? So, ganun ang turi sa amin bilang mga lingkod ng Panginoon. Na para bagang walang kabuluhan ang mga ginagawa namin. Walang saysay, walang pakinabang. At yan din ang aking rason noon bago ako makakilala sa Panginoon. Pero, nung nakilala ko si Jesus, ay napakalaki palang pakinabang ang matatamo ng isang taong nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Malaking pakinabang, mga kapatid. Why is that? Because Jesus conquered the grave. So right now, today, ngayong umaga, ang pananampalataya natin ay mayroon ng kabuluhan. May bisa na. Kapaki-pakinabang na kapatid, yung ginagawa mong pagdarasal, may pakinabang ka. Yung ginagawa mong pagbabasa ng Bible, may pakinabang yan. Yung ginagawa mong panonood sa akin sa loob ng isang oras, may pakinabang yan. Bakit po? Dahil nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon. At pinagtagumpayan niya ang libingan. Amen ba? Sa kahirapan ay walang Kaya magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos sa kanyang pagtatagumpay doon sa libingan. Hindi nagawang pigilan si Jesus ng libingang iyon kahit na ito'y binantayan ng napakahigpit upang patunayan sa atin ngayong umaga, mga magulang, mga kapatid, na napakalaki ng mapapakinabang natin sa ating paglilingkod at pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Amen? Praise God. Ikalawa, mga kapatid, dahil sa kanyang pagtatagumpay sa krus at sa libingan, mga kapatid, ang sabi po ng unang Korinto 15, 19 hanggang 23, ganito ang mababasa po natin. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Praise God. Ibig pong sabihin, kung ang pag-asa lang natin sa mundong ito, kung si Kristo hindi nabuhay, wala na ho tayong pinagkaiba sa mga hayop na namamatay. Wala na tayong pagkakaiba. At worse to that, sabi dito, tayo sa lahat ang lalong kahabag-habag. Praise the Lord. Hallelujah. Datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay, na siya'y naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Pag sinabing nangatutulog, mga nangamatay, ha? Sapagkat sa Bible, ang tinatawag na mga patay ay natutulog lang. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapot ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Ibig pong sabihin, mga kapatid,
Dahil si Jesus ay nabuhay, dahil si Jesus ay napagtagumpayan niya yung libingan, meron na tayong muling pagkabuhay sa hinaharap. Bubuhayin muli tayo. Praise God. Kaya wag ho kayong malulungkot tungkol sa mga namayapa nating mga mahal sa buhay. Dahil hindi naman po sila habang buhay ay patay. Dahil nabuhay si Kristo, ako at ikaw tayong lahat ay muling bubuhayin. Kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. Unang Tesalonica 4:13-14. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, tungkol sa mga nangamatay, upang kayo wag mga lumbay, wag kayong malungkot, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman, ang mga nangamatay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Hallelujah. Kaya ho, yung mga mahal natin sa buhay na mga nangamatay, ang tawag doon ay pansamantalang pagkahiwalay lang sa atin. Temporary separation. Bakit po? Muli natin silang makakasama. Magkakaroon ng grand reunion sa langit sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Bubuhayin ka uli, kapatid. Ikalawang Korinto 4:14. Na aming nalalaman na ang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin na kalakip ni Hesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Oh, see? Praise God. Kaya mga kapatid, tandaan po ninyo, yung ating mundong kinalalagyan, kapatid, hindi ito ang permanente nating tirahan. Sabi ng aklat ng Pilipos 3:20, ang tunay na pamayanan natin ay ang langit. Langit. Dayuhan lang ho tayo dito. Manglalakbay lang tayo dito. Ang kamatayan ay passes. Ang kamatayan ay ticket sa pag-uwi natin. Passport ito sa pag-uwi natin sa tunay nating pamayanan. Ang langit, kapatid. Na kung saan, mga kapatid, sabi nga ni Sister Franz, grand reunion with our loved ones. Yes! Grand reunion. Kaya kung sabik na kayong makita ang inyong mga mahal sa buhay, tulad po ng nanay ko ngayong araw po kasi ay kaarawan ng aking namayapang ina. Birthday po ng mother ko at ng kapatid ko, magkasabay po silang may birthday. Praise God. Hallelujah. Ito pong araw na ito, siya po ngayon, siya yung lingkod dati ng Panginoon. Nangangaral yung nanay kong yun. Siya ang mother of faith ko. Siya ang nag-akay sa akin. But now, she is with the Lord. At yun po ay pansamantala namang ng pagkaiwalay namin. Hallelujah. Praise God. But then, sabi nga nung aking mga kapatid, hindi ba natin ipagpapansin, paano pa ma-appreciate ni Mama yung ating ihahanda? Kung nung nabubuhay siya, hindi nyo naisip yan, ngayon pang siya'y namatay na. Praise God. Hallelujah. Nung siya'y malakas, praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, tandaan po natin, napagtagumpayan ni Jesus ang libingan upang tayo ay makaranas ng pagkabuhay na maguli sa hinaharap. Hallelujah. Kaya,
Umasa po kayo mga kapatid. 'Di ba? Sabi nga, Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Dahil bubuhayin tayong mag-uli. Okay. Ikatlo, At panghuli, mga kapatid, dito natin tatapusin ang paksang ito na Jesus the problem solver. Ikatlo at panghuli, inalis o wala na tayo. sa kasalanan. Sa kanyang pagkabuhay at pagtatagumpay sa libingan, sinasabi ng unang Korinto 15:17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Ibig sabihin, mga kapatid, nananatili pa tayo sa pagkakasala kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon. Kung hindi siya nagtagumpay sa libingan, hanggang ngayon, mga kapatid, nakababad pa rin tayo sa kasalanan. Lumalangoy pa rin tayo sa kasalanan. But, because Jesus conquered the grave, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Roma 4:24 hanggang 5, ganito ang sinasabi, kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa Kanya na bumuhay na maguli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaaring ganap natin. Binuhay na maguli para tayo ay maging ganap, maging perpekto, maging matuwid, at wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi na maghahari sa buhay mo ang kasalanan. Amen? Efeso 2:1 hanggang 6. Ganito ang mababasa natin, mga kapatid. Eto po, at kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang. Ang tawag po kasi sa mga makasalanan ay patay. Bagamat buhay ay patay sa harap ng Diyos. Para tayong mga spiritual zombies. Sa tingin natin, buhay sila. Sa tingin ng ibang tao, buhay tayo. Pero sa tingin ng Diyos, tayo'y mga patay dahil sa kasalanan. Ha? Talatang 2, na inyong nilakaraw nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, which is the evil spirit, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, ng ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit, ang Diyos, palibhasa, mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Praise God. So napakalinaw. Sa unang Korinto 15:17, ipinihiwatig ni Pablo na dahil kay Kristo ay binuhay na maguli, ay nabuhay na maguli, ang ating pananampalataya ay hindi na walang kabuluhan at wala ka na sa ilalim at kapangyarihan ng kasalanan. Sa Roma 4:24-25, makikita natin na ang pagkamatay at pagkabuhay ng mag-uli ni Kristo ay nagresulta ng pagbibigay katuwiran sa mga nananalig sa Kanya. At sa Efeso 2:1-6, itinuturo ni Pablo na tayo'y dating namatay sa ating mga kasalanan. Ngunit ang Diyos sa sobrang biyaya niya ay ginawang buhay tayo kasama ni Kristo at binuhay tayong kasama niya. Kapatid, kamanggagawa, kaibigan, pinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan. Nagdusa ng poot ng Diyos at namatay na kapalit natin.
Talagang hinatulan ng Diyos ng kamatayan ang taong ito. Ngunit sa ikatlong araw, binuhay siya ng Diyos. Sa pagtataas sa kanya, idineklara ng Diyos ang kanyang pabor sa kanya. Sa pamamagitan ng pag-aangat sa kanya, pinatunayan o inaring ganap ng Diyos ang Panginoong Hesukristo. Ang pakinabang para sa atin ay kung tayo ay na kay Kristo, tumatanggap din tayo ng parehong deklarasyon ng pabor at parehong katuwiran mula sa Diyos. Sa unang Adan, inilatag sa atin ang kahatulan at namatay sa ating mga kasalanan. Sa pangalawang Adan, which is Jesus Christ, tayo ay binuhay, binigyang katarungan ng Diyos dahil sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Tayong mga nabautismoan kay Kristo at naniniwala sa Kanya ay hindi na patay sa ating mga kasalanan. We have been raised up with Christ. Kapatid, inalis na tayo. Wala na tayo sa kasalanan. Hindi na dapat naghahari at wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa ating buhay. Amen? Amen po ba mga kapatid? Sa problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Kaya ngayong umaga, wag na nating paghariin pa ang kasalanan. Mga kapatid, ngayong umaga, pinatay na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Kaya naman, dapat lamang ang kabutihan, kagandahan, pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ang dapat na maghari sa atin. Yang lahat ng yan ay pinagtagumpayan ni Jesus. Napagtagumpayan niya ang mundo, napagtagumpayan niya ang pagdurusa, at lalong napagtagumpayan niya ang libingan. Upang ako at ikaw, kapatid, ay kasamang itataas at iaangat ng Diyos kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At dito po, kapatid, nagtatapos ang ating tatlong bahagi ng pag-aaral tungkol kay Jesus na siyang nagbibigay solusyon sa lahat ng mga problemang kinahaharap at dinadala natin sa ating buhay. Again, brothers and sisters, Jesus is the ultimate solution. It is because He is the problem solver. Walang iba na makapagbibigay at makakapagresolba ng lahat ng problema natin inside and outside of our body. It is only Jesus, the problem solver. Pagpalain po ng Diyos ang ating pong mensahe sa loob ng 3 araw na ito. Sa kahirapan ay walang tumutulong. Sa karamdaman ay walang tumutulong. Ang lahat ay may hangganan sa Well, dadako po tayo sa ating pong mga kahilingan. Pwede na po kayong magpadala ng inyong mga prayer request. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung
mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan. Okay, sama natin sa panalangin ng ating kapatid. Hallelujah, na si Nenita Mendrique. Praise God. Sama natin siya sa panalangin. At ganun din po si Brother John and Apple Magana and family. Sama rin natin si Sister Franz Painsan and family. Go and Retago family. Ganun din po Sister Nora Vista Antay, Sister Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr., Becky Garcia, Estela Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, Ronald Ignacio, Marilyn Estonactoc Foster, Israel and Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JL and Diana Calicdan and family, Edson and Chiqui Nadia Zobrepeña and family, Sister Leia Rosas, Leo and Marian Santos. Sama rin natin sa ating panalangin si Albert Angeles and Ronald Chan sa kanilang recovery mula po sa COVID virus. Sama rin natin si Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, Jun Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe and family. Sama rin natin si Marivic and Ralph Stephen Sanchez para po sa kanilang kagalingan din po sa symptoms ng COVID. Mary Grace Somido Enriquez and family. At itong ating mga kapatid na nagdadalang tao, isama rin natin sa panalangin. Rayana de los Reyes, Rosel Domingo Cha Gonzalez. Sama rin natin si Rachel Painsan Robles, Helen Lopez and family, Richard Razon and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, and healing din for Bernadette Cortez for sudden tremor. Praise God. Ganun din po si Remy Rufino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela, Arian, and Rodel Costales. Sama rin natin si kids and husband of Miss Kate Pabic, also in critical ICU for COVID virus. Okay, sama rin natin sila sa panalangin. Praise God. Hallelujah. Mary Jo Kidmedo, Sheila May Arisa, Liv Jun Fuentes, Romelito Valdez, Chuchi Yusan, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Flor de Lisa, and Reynaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Premia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, George Sudoro, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba, Nanay Leti, Nanay Esther, and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama rin natin sa panalangin itong mga kabuhayan ng ating mga kapatid. Praise God. Ito pong Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Fling, OC Chamson Diagnostic Clinic, Iskayog GPS, Reblick Internet Service, Mobile Device Integrate, GPS Services, Criskit Enterprises, Health and Financial Blessing for Bernadette Cortez, Veterans Motor Shop, Jesus Tower Wisdom Christian School, Architectural Firm ni Architect Leo, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Randall Perez. Sama rin natin sa panalangin, Car Rental Service ni Brother Lloyd and Brother Fred and Sister Elena de los Santos, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Pass, Sophie's Boutique House Rental ni Nanay Leti, Sister Lori at Nanay Remy. At ang water refilling and restaurant for Cortez and family, at si Mama Chi na may lagnat today, prayer for healing kay Mama Chi. At ganun din po ang commission po ni Sister Neng at ni Sister Annalisa sa Providence Memorial Plan. Praise God, hallelujah. Na ma-release na yung kanilang blessings, ha? Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po,
Aming Ama na nasa langit, sa iyong mga salita na amin pong napagmulay-mulayan, salamat sa bawat tagumpay na ginawa ng iyong anak na si Kristo Jesus upang ang lahat ng aming mga problema ay mabigyan ng solusyon, magkaroon ng katugunan at kasagutan. Dahil sa lahat ng ito, Panginoon Diyos, kami ay nakatitiyak at nakasisiguro na ang lahat ng aming mga kahilingan at panalangin ngayong umagang ito, O Diyos, ay magkakaroon ng solusyon at katugunan. Narinig po ninyo ang lahat ng mga pangalang aking nabanggit. Inisa-isa ko po ito, Panginoon Diyos, upang sa gayon ay aming maidulog ito sa iyong banal na trono. Ama, ang wika mo, makakamit namin ang iyong awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Ito ang kailangan ngayon, Panginoon, ng iyong mga anak na patuloy na sumasambat, nananalig sa iyong dakilang pangalan. Diyos, sa oras na ito, salamat po sa patuloy na pagbibigay mo ng kagalingan para po kay Jose Santiago, na ngayon ay tuloy-tuloy ang kanyang kalusugan at kalakasan, Panginoon. Unti-unti nang naiaalis ang lahat ng mga nakakapit na aparato sa kanyang katawan. Tanda na ang iyong himala ay iyong ipinararanas sa kanyang buhay. Diyos, gayon din po yung iba naming mga kapatid na mayroon pong senyales, na may mga symptoms po ng COVID. Ngayong umagang ito, Diyos, sa pangalan mo, ay amin po itong sinasaway at inaangkin ng iyong kapangyarihan ay dadaloy sa lahat ng aking mga kapatid na mayroong sakit na COVID, maging yung mga nakaratay ngayon sa iba't ibang pagamutan sanhi ng COVID, O God. Lord, iunat mo po ang makapangyarihang kamay mo at abutin at hipuin ng bawat kapatid namin, bawat manan pa, bawat kababayan namin, Panginoon. Lord, paghilumin po ninyo ang aming bansa laban sa COVID-19 na ito sa pangalan ni Jesus. Maging yung mayroong mga dinaranas na cancer, diabetes, sakit sa puso, yung nagdadialysis, yung pong may mga suliranin sa kanilang hypertension, sa kanilang mga yung may mga high blood, Panginoon Diyos, yung merong gout, yung may arthritis, may mga nerves problem right now, in the name of Jesus, we proclaim healing and deliverance right now by the blood of Jesus and by His stripe, God. We know that we are healed right now. Yes, Lord. Salamat. Ngayong umagang ito, hinihipo po ninyo ang bawat nanonood ngayon, ang bawat nakasubaybay. Lord, sa kanilang mga katawan ay idinadaloy mo ang kagalingan, idinadaloy mo ang iyong kapangyarihan, at sinasaway mo ang lahat ng uri at klase ng sakit sa kanilang mga katawan. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Maging yung mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, Diyos, patuloy mo po silang dagdagan ng marami pang taon at araw sa kanilang buhay. Sila na nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ng kasal, Panginoon Diyos, patuloy mong palawigin ang kanilang mga relasyon, ang kanilang mga pagsasama. Diyos, dalangin ko rin po ang pagdaloy ng iyong biyaya at pagpapala sa buhay po ng mga kapatid ko na mayroon pong mga kabuhayan at negosyo na kanilang pinagyayaman. Itong mga kabuhayang ito na binanggit at binasa ko, Panginoon, pagpalain po ninyo ito. Nawa, O Diyos, ito'y umunlad at lumago sa gitna ng krisis, Panginoon Diyos. Lord, walang imposible sa iyo. Ang lahat ng bagay ay posible sa iyo. Kaya't ngayong umagang ito, sa pamamagitan ng mga kabuhayang ito ay madadakila at mabibigyang karangalan ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Nawa, O Diyos, dumaloy ang biyaya at pagpapala sa buhay ng mga kapatid ko na nanonood, yung pong mayroong pong mga inaasahang blessing, Panginoon.
Alisin ninyo ang mga hadlang at kamay na pumipigil sa mga blessings na ito. Lord, dumaloy ng maayos, nang walang sagabal ang lahat ng pagpapala at biyaya sa iyong mga anak na nananalig at sumasampalataya ngayong umaga ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay mo ng kalusugan at kalakasan sa aking may bahay. Lord, patuloy mo siyang pinagpapala ng mabuting kalusugan, iniingatan ng kanyang katawan, iniingatan siya sa COVID-19, Lord, sa Amerika, Panginoon Diyos, yung aking mga in-laws na mga frontliner, patuloy ko silang ipinagkakatiwala sa iyong mga pangyarihang kamay. Salamat po, Diyos, maging sa mga kapatid namin na nasa iba't ibang panig ng mundo, na patuloy na nakasubaybay sa programang ito. Diyos, patuloy mo silang pagpalain, at patuloy, O Diyos, na dumaloy ang iyong kabutihan at kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Ngayong umaga, sa iyong kasagutan, sa iyong probisyon, sa kagalingan, sa kapangyarihan, at higit sa lahat, sa tagumpay na iyong ipinagkakaloob sa lahat ng iyong mga anak ngayong umagang ito. Salamat po. Ang lahat ng ito dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Glorify your name, Lord Jesus. Glorify. Hallelujah! Sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay walang ang lahat ay may hangganan sa mundo. Yes, Lord! Thank you, Lord, sa blessings, and thank you, Lord, for the answered prayer today. Hallelujah! So, lahat po tayo'y magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ngayong umaga, nakatitiyak at nakasisiguro kayo na inabot at tinugon ng Diyos ang lahat ng inyong mga panalangin. So muli, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-share. Praise God. Record-breaking tayo ngayon, 56 shares. Salamat po sa lahat ng mga nag-share ng ating programa. Kay Brother Jojo Robles, isa pong magandang umaga po sa iyo, kapatid na Jojo Robles ng Baras Rizal. At gayon din po kay Sister Pilar Villamala, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak, at kay Sister Elena de los Santos. Salamat po mga kapatid sa walang sawa ninyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Sa Elas Cosmetic, gayon din po sa lahat ng mga nakasama ko ngayong umagang ito sa patuloy ninyong pagsubaybay. Isang mapagpalang umaga po kay Sister Lani Liwag at sa iyo pong mga kasamaan dyan sa munisipyo, sa BPLO. Isang mapagpalang umaga at pagpalain ng Diyos ang inyong opisina. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos na buhay. You're welcome po, Brother Dan Somido. Kumusta po sa iyong may bahay na si Jasmine at sa iyong mga anak? You're welcome po, Sister Marilu Quinto. Praise God. Ingat po kayo sa pag-uwi, Sister Marilu and Brother Israel, Samahan kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay. You're welcome po, Sister Rosemary de la Cruz, at ganun din po kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Okay, on the way na, Sister, ang iyong komisyon. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin sa kabutihan. You're welcome, Sister Alice, Sister Julie. Ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Pag-ibig ng Diyos
iniwan ng Panginoon. Bueno, sa himig po ng tugtugong ito, muli ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, muli sa inyo po ay nagpapaalam sa pangunguna ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamahala ng ating lingkod ng Diyos, Pastora Nene Principe. Ako po ang inyong nakasama sa loob po ng isang oras ay sa inyo po ay nagpapaalam at nag-iiwan sa inyo mga kapatid ng isang paalala mga kapatid na lagi po tayong mag-ingat at lagi po tayong magpakatibay at magpakalusog at nawa ang pag-ibig ng Diyos ay paghahariin natin palagi sa ating puso at sa ating sambahayan. At ang kanyang pagliligtas ay ating babaunin sa pang-araw-araw na ating paglalakbay at ang kanyang banal na presensya ay lalagi sa atin upang tayo pagharian ng kanyang kapayapaan. Huwag po kayong mag-aatubili na laging lumapit sa banal na trono ng Diyos upang inyong kamtan ng awa at tabag sa panahong kailangan nyo ito, mga kapatid. Praise God. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. To God be all the glory. Bye-bye po, mga kapatid. See you tomorrow! You're welcome po, Nanay Ginger Robles!